Grabe yung ginawa ng Lakers kontra dito sa Chicago Bulls. Laro na pinaglaruan pa nitong si Luka. Grabe yung between the legs dunk na ginawa nitong si Jackson Hayes. Kahit mga fans naman ng Chicago Bulls hindi napigilan ang hype sa ginawa na to ni LeBron. Samantalang si Rui Hachimura nagpaparamdam na sa Lakers na wag siyang pakawalan. Offense to defense, grabe ang hustle niyan. Ito yung nangyari sa game ng Lakers kontra dito sa Chicago Bulls. Natawid ng Lakers yung pangatlong road games nila after makuha ang panalo dito sa Bulls. Una pa lang sa early, nakakuha agad ng momentum ang Lakers mula sa starting unit. Si Luka maagang nakakuha ng effective na shooting, kaya nakapag-build agad yung mga yan ng malakas na offensive ratings. Mula first half pa lang, mula sa scoring duo nilang si LeBron at Luka, sa halftime pa lang nakakuha na agad yan ng Lakers ng double digit lead mula sa 20 points contribution nitong si LBJ. Samantalang pagpasok ng third quarter, nakakuha pa ng magandang run dyan ang Bulls mula sa 29-12 run. Bumaba pa sa isang lead ang hawak dyan ng Lakers. Ang problema, si Luka at Hachimura ang kumuha ng team offense nila mula sa outside shot. Very effective itong si Hachimura dyan sa outside shooting nila para makakuha pa ng momentum ang Lakers. Meron silang high efficiency mula sa field at 3 dahil ang Lakers nakagawa ng 46 to 82 attempts at 56%, samantalang 16 to 33 attempts sila mula sa 3 na may 48% at tumaas sa 35 rebound ang nagawa nila at bumaba naman sa 6 turnover lang ang nagawa nila sa game na yan na nagpapakita ng mas effective na team offense sa game. Si Luka ang may malaking contribution mula sa 46 points, 11 assists, 7 rebound. Samantalang 15 to 25 attempts yan sa field at 8 of 14 sa 3-point area. Samantalang si LBJ first half pa lang nakakuha na yan ng malaking contribution sa 20 points at nagtapos sa 24 points sa game na malaking factor talaga sa early momentum ng Lakers. Samantalang si Hachimura ang nagbigay din ng malaking boost sa bench nila dahil sa taas ng shooting efficiency niyan mula sa 9 of 11 sa field at 4 of 5 sa 3-point area at may overall 23 points yan sa game. Si Smart yung may malaking 3 points play sa game na nakikitang malaking tulong para maputol yung momentum na binubuo ng Bulls sa comeback game nila. Habang ang Bulls, 3 player lang ang nakapag-contribute ng double figure sa game na yan. Si Kobe White na may 23 points samantalang si Oyo Dosumo na may 20 points na contribution at itong si Nikola Vucevic na may 18 points. Kaya ang Bulls bumagsak ang shooting mula sa 18 to 49 sa 3-point area sa mismong home court pa nila. Kaya hindi ganun naging effective ang Bulls pagdating sa efficiency dahil mismo sa naging maganda na defensive execution na ginawa ng LA Lakers dyan. Kaya sobrang taas ng naging defensive effort ng Lakers sa game na yan. Matinding transition play at pag-pressure sa Bulls pagdating sa turnover mula sa 12 steals na nagawa nila at nakikitang malaking factor sa winning game na yan ng Lakers. Isa pa, yung malaking contribution ng bench ng Lakers mula sa depensa at hustle na mismong nakikita na kung ganitong klase ang rotation na pinapagana ng Lakers mula sa mga role player nila, mas malaki ang chance na makakuha sila ng mataas na winning percentage sa game na mismong nakikita nga na pwedeng maging sagot sa problema nila at malaking support yan para sa core nila kahit wala pang Austin Reeves. Nakikita na pwede namang maging consistent ang Lakers defensively dahil sa offensive output na kayang ibigay nga nitong si Luka at LeBron at yung mga playmaking na ginagawa nila na kung magagawa nga raw ng ibang role players na ma-finish ng mas maayos yan, mas mataas ang offensive ratings na kayang mabigay ng mga yan. May mga role players ang Lakers na offensively malaki ang impact. Ang problema, bumabagsak yung consistency ng mga yan sa game na mismong dahilan kung bakit bumababa ang winning percentage nila per game.